Magandang araw mga bata! Halina, samahan ako sa ating pag-aaral. Ang ating aralin ngayon ay ang pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito. Marami tayong hinaharap at pinagdadaanan sa araw-araw na pamumuhay. At sa bawat araw na ito ay kailangan mo ng tulong ng iba, lalong-lalo na sa isang batang katulad mo, na limitado pa ang maaaring gawin upang makapagdesisyon. Sa paggawa mo ng isang desisyon o pasya, mararanasan mo ang sari-saring damdamin ayon sa resulta nito. Minsan ay masaya, meron ding malungkot, nakakainis o nakakabahala. Nararapat na alam mo kung sino ang dapat lapitan sa panahon na kailangan mo ang opinyon o ideya ng iba upang makagawa ka ng tamang desisyon o pagpapasya. Sa katapusan ng aralin ay inaasahang masasagot ang tanong, bakit mahalagang sumang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito? Gumagawa tayo ng maraming desisyon araw-araw. May mga tao, maging batang katulad mo, na gusto nilang sila ang magpasya sa lahat ng bagay para sa kanilang sarili dahil iniisip nilang ito ay karapatan nila. Hanggat maaari, talagang hindi nila hinahayaan na iba ang magdesisyon para sa kanila. Pero may mga tao naman na takot gumawa ng desisyon. Ang iba ay kumukonsulta pa sa mga guidebook o tagapayo at nagbabayad para humingi ng payo bago makapagdesisyon. Ito ay nangangahulugan na binibigyang halaga natin ang mga payo o pasya ng iba. Bakit kaya ganito? Ano ba ang pasya? Ang pasya ay nangangahulugang pangkaisipang nangangailangan ng pagsusuri at pagpili sa isang bagay, pangyayari o sitwasyon. Ang pagsang-ayon sa pasya ng nakararami ay nagpapakita ng pakikiisa at pakikipagtulungan sa layunin o grupo at pangkat. Kung makikita mo naman na magiging maganda at maayos ang resulta at bunga ng pasya ng nakararami, mahalagang ibigay mo na rin ang iyong pagsang-ayon. At kung alam mo namang para ito sa ikabubuti ng lahat. Mahalaga na tingnan muna ang magiging kahihinatnan o bunga ng isang pasya o desisyon upang malaman kung ito ba ay mabuti o may masamang dulot hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa lahat. Hakbang sa pagbuo ng tamang desisyon. Pagtukoy ng tamang hakbang. Una, pagkilala sa sitwasyon. Unawain ang sitwasyon na kinakaharap ng pamilya. Halimbawa, ang iyong pamilya ay nagpaplano ng bakasyon. Karamihan sa kanila ay gustong pumunta sa beach. Ngunit gusto mong pumunta sa amusement park. Pangalawa, pagsusuri ng mga opsyon. Tingnan ang iba't ibang pagpipilian at timbangin ang bawat isa. Halimbawa, ang pagpipilian ay pupunta sa beach, pupunta sa amusement park, o mananatili na lamang sa bahay. Pangatlo, pagkonsulta sa iba.
humingi ng opinyon mula sa mga miyembro ng pamilya. Halimbawa, tanungin ang iyong mga magulang at kapatid kung ano ang kanilang mga dahilan sa pagpili ng beach o amusement park. Pang-apat, pagsasaalang-alang ng mga maaaring kahihinatnan. Isaalang-alang ang maaaring maging resulta ng bawat opsyon. Halimbawa, kung pupunta kayo sa beach, mag-e-enjoy ang karamihan dahil ito ang kanilang gusto. Ngunit, kung pupunta kayo sa amusement park, mas personal kang magiging masaya. Ngunit maaaring hindi ito ang gusto ng nakararami. Panglima, pagbuo ng pasya. Pumili ng desisyon batay sa mga nakalap na impormasyon. Halimbawa, nagpasya ka na sumang-ayon sa beach dahil ito ang gusto ng nakararami at naiisip mo na magiging masaya ka rin doon kasama ang inyong pamilya. Ang lahat ng pangyayari sa ating buhay ay nagmula sa isang pagpapasya. Ang paggawa ng pasya mula sa desisyon ng iba na maaaring pagsisihan dahil sa hindi magandang resulta ay may tamang hakbang o paraan upang maiwasan. Bakit mahalagang igalang ang pasya ng nakararami? Sino ang mas pinakikinggan mo sa pagpapasya? Ang nakatatanda sa iyo o ang mas nakababata? Bakit? Nagiging magaan ba para sa iyo ang pagpapasya kapag may tulong ng ibang tao? Bakit? Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng matalinong pagpapasya? Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam mga bata!